So yan, good morning mga ka-PJ. Nandito tayo ngayon sa Jollibee Pasig dahil meron tayong imimit dito na isa ring content creator. Siya yung nag-challenge sa akin para bumiyahe. Sabay kaming bibiyahe. Titingnan namin kung sino ang mas malaking earnings sa aming dalawa. Dahil nga nakita niya ako, napanood niya ako sa YouTube, no? Na yun yung mga earnings natin. Ngayon, challenge niya ako. Dito naman sa platform niya, dito rin namin subukan. No? Kasi sabi niya, subukan mo rin dito sa amin kung magkakaroon ka rin ba ng earnings ng kagaya niyan. Kaya siyempre, hindi naman tayo atras dyan. Papalagan na natin yan! Siyempre! Si Ka-PJ to! Hindi tayo atras kahit ano. Nantay ko lang siya, maya-maya, nandito na yun. Kachat ko na siya. Kanina, on the way na siya. So ako, nauna na ako dito sa Jollibee, no? At inintay ko siya na dumating. Alright, so mamaya, abangan nyo mga ka-PJ. Yung nag-challenge pala sa akin ay si Sir Idol Julio Fabian, no? Isa na rin sikat na content creator. Medyo nahihiya pa ako dito kay Sir Julio dahil napakarami na ng kanyang followers at subscribers sa YouTube, no? Sa mga hindi pa nakapalo sa kanya, please follow niyo rin siya mga sir, no? Napaka-humble itong content creator na to. Isipin mo ako na isang maliit lang na content creator pinansin, di ba? Isa malaki na halos lagpas na siya ng kalahating milyon yung kanyang followers. At sa kanyang YouTube naman ay lagpas na rin ng 100,000 subscribers, di ba? Malaki na yun, pero pinansin tayo. Ganon siya kabait at ka-humble na content creator. Kaya suportahan din natin siya mga ka-PJ, no? Siya ay Lalamove rider. Doon siya naka-focus. Alright? So tara. Let's go mga ka-PJ. Update ko kayo mamaya. Yun, no? Yan. So, yan. So mga ka-PJ, nandito kami ngayon sa Jollibee Pasig, no? Jollibee, baka naman. So, nagkita kami ni Sir Julio. Isa ring sikat na vlogger. Hindi naman. Sakto lang. Ano lang. Oo. Hindi pa sigat palaos. Isa rin siyang Lalamove rider, no? Lalamove. Kaya nandito kami ngayon, nagkita kami kasi meron siyang challenge sa akin. Parang gusto niya akong hamunin ng kitaan daw ngayon. Hindi. Kasi, Lalamove 200 kilogram. Ngayon, siya kasi lalaride. Hamunin natin siya. Yun ang mas mataas ang kita sa amin ngayong araw. Kaya, yun yung challenge niya ngayon sa akin. Nabiyahe kami ng 8 oras. 8 oras. So, titingnan namin mamaya kung sinong mas mataas sa amin. Walang humpay to. Kailangan bakbakan to. Bakbakan talaga to. Ihilang ang pahinga. Malalaman natin. Mamaya. So mamaya, bali magkikita tayo ulit mamaya. Mamaya. Pagkatapos ng biyahe alas 7. Oo, alas 7. Kita hits. Tingnan natin kung sino matira matibay ito. So ano masasabi mo dun sa mga solid na followers ko? Subscribers. Ayun, syempre maraming salamat sa suporta nyo. At yun, na-appreciate namin lahat yan. Lalo-lalo na yung pag-like nyo, pag-comment, pag-share. Maraming salamat. God bless sa inyo. And Salamat yun, tutuloy-tuloy pa namin to and mas gagalingan pa namin. Para makapagdating sa inyo ng magandang videos, yung inspirational, at syempre yung makapagbigay din sa inyo ng information sa mga kailangan nyo. Pag gusto nyo rin pasukin yung ganitong narami. Tama. Okay, so Tara na, biyahe na tayo. Biyahe na tayo para wala tayong sasayangin na oras. Let's go, let's go. So ayan mga ka-PJ, yung ating buhay na mano, no? Ayan, galing dito sa may Pasig, sa may malapit sa Capitol Commons, no? At yun yung ating karga lang, yan, no? Gamit lang, gamit. Ito yung ating buhay na mano sa halagang 513. Tara, let's go! Maulan na, malakas ang ulan! Okay, let's go! Maulan na araw mga ka-PJ. Ingat-ingat tayo lahat. So ayan no, touchdown na yung ating Buena Mano sa Lalamove, no? Ito na yung ating pangalawa. May pick up din, malapit-lapit lang kasi drop off natin Ayala Circuit, ano? Ito yung pangalawa natin. Ito 301. Oh, galing dito sa Kakarong Makati papuntang BGC to, PFAB yung malamang. 301, no?
Medyo malaki tayo, maganda-ganda yan. Tara, let's go. Pick upin na natin to. Ano na lang, 300 meters na lang mula dito. Alright, let's go. Back, kayo maulan. Maraming pasahero pag ganitong maulan. So guys, ito na yung ating pangatlong pasahero, no? Pick up dito sa may Kalayaan, malapit sa BGC. Yan, no? Sa halagang 406 papuntang Riverbanks, Marikina. Let's go! Pangatlo pa lang natin to, mga ka-PJ. Back lang, back. So ayan, touchdown na yung ating pangatlong booking, no? Kay Lala Ride. Complete na natin. Alright, ito sa Marikina. Yan, binayaran niya 397. Confirm. Review 5 star. Mabait si mami. Okay, so waiting tayo sa next na booking, mga kaibigan, mga sir, mga ka-PJ. Dito tayo sa sa Marikina, sa may Riverbanks, Okay. So waiting tayo saglit. So ito na, na-pick up na natin yung ating pang-apat na pasahero, no? Papunta ng Mandaluyong. 4 na galon na liquid soap, no? Ito na, diretso na tayo sa ating destinasyon. Let's go! So yan, update tayo mga ka-PJ, no? Oras natin ay alas 4:04 na, no? Tsaka ito, pababa na rin yung ating delivery, no? Ito yung pang-apat natin. So ito na nga, pinukos natin sa Lala Move tsaka doon sa Lala Ride, yung ating biyahe ngayong araw, no? To be honest talaga mga ka-PJ, no? Sa akin lang naman to, para sa akin pwede na rin naman. Karamihan dyan na mga pasahero ni Lala Ride ay nauna na niyang suki sa delivery, no? Kasi siyempre isang apps lang, no? Pwede silang mag-message na meron na silang ride hailing app, di ba? Kaya madali na lang kung ikaw ay suki ni Lala Move sa pagpapadeliver, di ba? Madali mo ma-access na meron na rin silang pang tao, no? Kasi sanay nga tayo sa ay kilala sa pagde-deliver. Minsan nakakarinig tayo ng sinasabing stress daw sila kasi minsan dami daw karga, minsan daw may kasama pa rin na pasahero. Pero syempre nasa sayo pa rin naman yan kung papayag ka, di ba? Pwede namang hindi ka pumayag dahil yan pang-deliver na talaga yung kinuha mo, di ba? Pero na lang kung Lala Ride yan, di ba? Nasa sayo pa rin naman yun. Tsaka hindi naman po palaging ganon. Base sa experience ko, may mga ganon na ang karga lang ito lang, di ba? Papel lang, di ba? I-expect natin na gamit yan, pero mga envelope lang, may mga ganon, no? So hindi lahat, kumbaga. Parang saan din namamasada ka, tao yung sinasakay mo. Alam mo, 6-seater, 6 na nga sila, ang dami pang gamit. Di ba yung ganon? Halos parehas lang. Kaya nga masasabi natin, wala pong trabaho na madali, no? Siyempre naghahanap buhay ka, gusto mo kumita, diskarte lang naman yan. Sa mga TNC na yan, na mga company na yan, marami nagrereklamo, mababa pamasahe, sa mga ganon. Dito din, meron din. Kaya kahit saan talaga ang taong mareklamo, yun na lang masasabi ko. Big sira doon sa mga para sa mga taong mareklamo talaga, kahit saan mo sila dalhin, mareklamo talaga sila, wala na tayong magagawa dyan. Kahit anong trabaho, seryosohin mo lang, tiyaga, di ba? Sipag, kikita ka pa rin naman. Kasi kung walang kinikita, di ba? Si Lala Move, ay lahat niya nagsisialisa na. Paandar pa rin siya Dami pa rin niyang riders di ba? Kaya ibig sabihin, kumikita. Hindi lang kasi nawawala yung mga reklamador. Andyan lang sila palagi. Pero yung mga marami dyan na nagtatrabaho lang na tahimik, no? Na walang reklamo. Basta hanap buhay lang, kumita, tahimik lang, di ba? Ganun lang yun. Yan ang pinaka honest sa review ko sa pag-try ko dito sa Lala Move. Hindi ako matatakot na umulit, no? At kumuha ng pasahero sa kanya. Siyempre, kumbaga ako naman kahit saan mo ako isalpak, pwede ako dyan. Wala tayong nurungan. Siyempre, matyaga tayo Minsan mareklamo tayo pero hindi natin naalisin yung pagiging matyaga. Alright,
So ayan na mga ka-PJ, na-pick up na natin yung galing sa Blooming Treat, no, papuntang BGC Taguig. Right, so ito yung sa halagang 600 pesos. So meron din naman siyang mga booking katulad nito, priority kasi to. Malaki na rin naman yan, 600 na yan. Mula lang dito sa may Blooming Treat sa San Juan, no? Hanggang BGC 600, 'di ba? Halos ganoon din naman ang pamasahe kapag namamasada ka, no, sa mga TNC. Kasi ganoon mga 6-seater. Baka hindi pa umabot ng 500 minsan, 'di ba? Yung pamasahe. Yan, pwede na rin naman. Kailangan lang nating maging adaptable. Kasi kung ano mang sitwasyon, nasan ka, kahit saan ka dalhin, pwede ka, no? Kumbaga sa flexible ka. Kahit ano ba yan, kaya mo yan. Kahit saan ka dalhin, mabubuhay ka. Adaptable ka eh, di ba? Kahit anong trabaho, kahit anong kaya. Kailangan natin yan, di ba? Lalo kapag taghirap, dinala ka sa bundok, mabubuhay ka doon. Kasi madiskarte ka. Di ba? So dito katulad ng mga napapanood ko na pinapabuhat sila. Sa experience ko, ilang pasahero na, hindi pa ako naka-experience na ako yung nagbuhat. Meron nagbubuhat, nagkakarga, merong naglo-load, saka merong nag-unload ng items, no. Meron talagang nakaabang. Saka siyempre bawat hanap buhay, merong advantage yan, saka disadvantage, di ba? Katulad ito, advantage nito, wala kang intindihin na pasahero na mapipressure ka, hindi mo siya kasama, di ba? Kahit anong gawin mo, kahit magsigaw-sigaw ka kasi wala kang pasahero eh, no? Pwedeng magpapitik-pitik lang yung biyahe mo, relax lang hanggang makarating ka doon sa pupuntahan mo, di ba? At kung mano ka, hindi ka mahiling magpakarwas, pwede dito. Kasi walang magrereklamo kahit medyo maruming yung sasakyan mo kasi nagde-deliver ka lang eh. Iba yung nakasakay sa'yo, mahihiya kang isakay yung pasahero na madumi yung sasakyan mo, di ba? Kaya kailangan maintain talaga sa car wash, mahihiya ka. Saka siyempre ma-rate ka ng pasahero na madumi yung sasakyan mo, di ba? Tsaka diskarte lang yan. Kahit sa ang hanap buhay, diskarte talaga. Kailangan may diskarte. Paano mo mapapabilis o mas kikita ka, di ba? Dapat alam mo yung mga oras na ito matraffic, mga ganon. Kasi kahit naman sa TNC ganon, ginagawa din natin yun eh. Paano makakakuha ng mas maraming rides, di ba? Makakarami tayo ng rides. Nahabol natin kasi incentive. Ganon din naman dito, di ba? Kaya ang masasabi ko, all goods naman, di ba? Nandito na rin si Rolyo. Ito kami magkikita sa McDonald Capitolio. So ayan, ito na yung pinakahihintay ng lahat. Daily, daily. Ito sa akin 1,904 at saka kay Sir Julio 1,788. Di ba? Ayan. Halos hindi rin tayo nagkalayo, no? Halos hindi nagkalayo. Hindi, syempre dahil bago pa lang si PJ sa paglalala mo, kinakapapa niya. Pero tingin ko, pag ito nagtagal-tagal, papal dito. Siyempre. Karalan ko ngayong kabila eh. Ito pa kaya? Sa akin, technique lang talaga. Double booking lang ng double booking. Yun talaga. Technique dyan, mga kawanan dito. Yung kagandahan nito kasi pag medyo mahina ang pasada, merong gamit pwede. May gamit pwede. Singit ka. Di ba? So dito na siguro namin tatapusin yung aming Yung aming challenge. Challenge kasi medyo gabi na. Oo. Magpapahinga na rin. Yan, kita-kits maraming salamat. Sir, maraming salamat. Salamat sa pagpapaunlak ng aking paanyaya sa challenge na to. Kita-kits tayo sa kalsada. Okay, salamat din sir. Salamat. Ingat ka rin sir. So, ayan mga ka-PJ, para mapanood nyo yung buong kwento ng aming biyahe challenge, ay pakivisit na rin yung YouTube channel niya. Okay? So, doon nyo mapanood ang buong kwento ng aming biyahe challenge. Alright? So, ayan mga ka-PJ, dito na nga ako magtatapos, Dito na rin magtatapos yung aming biyahe challenge ni Sir Idol Julio Fabian, At maraming salamat sir sa oras, At maraming salamat din sa pag-invite sa akin para makadaupang palad ka sa Lalamove Ride Biyahe Challenge. Alright? At yun nga, siyempre gusto rin naman natin masubukan kung ano ang pakiramdam magiging delivery rider,
kasi hindi natin subukan yun, kaya kailangan din natin minsan na i-try din natin, di ba? Para ma-experience, di ba? Okay, so yun, nakita nyo naman yung aming earnings, halos magkaparehas lang. Pero siyempre hindi man ako magpapatalo dahil nga siyempre hindi pa natin masyadong gamay yung pagiging delivery rider, no? Hanggang sa muli mga ka-PJ, biyahe ulit tayo bukas. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Adios mga ka-PJ.